Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni News PH. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Ni Pastor Apollo Quiboloy. Sabi po rito sa balita sa Sunstar, DOJ orders filing of charges versus Quiboloy. Hindi po ba ito ang hamon ni Pastor Quiboloy na siya ay sampahan ng kaso sa korte at haharapin niya? So ito na po. Charges of qualified human trafficking and child abuse will be filed against Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said Monday, March 4, 2024. In a press conference, Remulla said the Department of Justice has directed the Davao City Office of the Prosecutor to file the charges against Quiboloy for violation of Republic Act 7610 or the Anti-Child Abuse. Remulla said charges against Quiboloy for qualified human trafficking will be filed before the Pasig City Court. He said this came after the conduct of review on the dismissal of rape, child abuse, and human trafficking complaint filed against Quiboloy and 5 other KJC members by the Davao City Prosecutor's Office in 2020. Sabi ni Secretary Remulla, pinag-aralan namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito, meron talagang kailangang panagutan si Pastor Apollo Quiboloy at ang kanyang mga kasama sa isang complainant sa isang nagrereklamo nung panahon na yon ay may edad na 17 years nung nangyari ang krimen. The Justice Secretary said they will later ask the court to transfer the case from Davao City to Metro Manila. Mahirap magsalita tungkol sa mga nangyari, pero alam naman natin na mahirap magdemanda sa isang lugar kung saan malakas ang kapangyarihan ng taong binabangga at mababangga, matatamaan, he added. Quiboloy is based in Davao and is a close friend of former President Rodrigo Duterte. Remulla said the DOJ will also issue a precautionary hold departure order which he will sign against Quiboloy. Remulla said they are confident that Quiboloy is still in the Philippines. So sa wakas, itong hamon ni Pastor Quiboloy ay pinatulan na po ni DOJ Secretary Crispin Remulla. So hihintayin po natin na ma-file itong kasong ito para maharap naman ito ni Pastor Quiboloy at doon patunayan niya kung talagang malinis ang kanyang pagkatao. Pero bukas po, March 5, masisilayan na kaya si Pastor Quiboloy sa Senate hearing? Dahil kung hindi po siya sisipot bukas, siya po ay isa-cite in contempt ni Risa Hontiveros at mapipilitan na ipaaresto. Kanina po may mga taong nagpulong-pulong sa Liwasang Bonifacio sa Ermita, Manila para ipakita ang suporta kay Pastor Quiboloy. Sabi po dito sa Manila Bulletin, hundreds of people gathered at Liwasang Bonifacio in Ermita, Manila on Monday, March 4 to call for justice for Pastor Apollo Quiboloy. Manila Police District said the crowd has reached 800 as of 3 p.m. Yan pong photo na yan galing sa Manila Police District. So sa tingin nyo, may 800 nga ba yan or sobra pa? Pero naglabas naman ng SMNI. Sabi po dito sa SMNI News, higit 50,000 taga-suporta ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang nakiisa sa katatapos lamang nakakisang prayer rally na ginanap sa Liwasang Bonifacio sa Maynila nitong hapon ng Lunes, March 4, 2024. So ito pong si Risa Hontiveros ay ipinakontempt na si Quiboloy. Sabi po dito sa balita, hulihin na Apollo Quiboloy, ipinaaresto ng Senate Committee dahil sa contempt. Inirekomenda na ng Senate Committee on Women,
Children, Family Relations, and Gender Equality na ipaaresto ang religious leader na si Apollo Quiboloy dahil sa patuloy na pag-isnab sa mga pagdinig kaugnay ng reklamong pang-aabuso sa miyembro. Ito ang binasa ni Committee Chair Senator Risa Hontiveros sa kanyang opening statement ngayong Martes sa pag-asang makunan siya ng testimonya. Pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate, as Chair of the Committee, with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Carion Quiboloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation, wika pa ni Hontiveros. This committee requests the Senate President Juan Miguel Zubiri to order his arrest so that he may be brought to testify. Pero hanggang ngayon po ay nagtatago pa rin si Pastor Quiboloy. Ayon sa ipinadalang liham ng abogado ni Quiboloy sa tanggapan ni Hontiveros, tumatangging humarap sa pagdinig ang pastor dahil paglabag daw ito sa kanyang constitutional right laban sa self-incrimination. Dagdag pa niya, idineklara na raw siyang guilty agad. Kinakailangang presumed innocent muna. Paliwanag naman ng senadora, if we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglungsad ng mga investigasyon. Kasi kahit na po sabihin natin na diretso ng kasuhan si Quiboloy sa korte, may kapangyarihan po ang Senado. At tulad nga ng sinabi ko kanina, this is not the first time na nagpatawag ang Senado ng mga personalidad para sa Senate hearing. So what makes Quiboloy special? Bakit yung mga dating umattend dyan sa mga Senate hearing, hindi naman nila sinasabi na mabaviolate yung kanilang mga constitutional rights or yung kanilang right against self-incrimination? Marami na pong mga personalidad, mga government officials, mga simpleng tao, mga dekalibreng tao na humarap na po sa Senado. So, ano ang kinatatakot ni Apollo Quiboloy? Naturingan pa naman siyang appointed son of God. Bakit siya naduduwag? Tapos sasabihin niya na siya daw ay hinatulan na kagad. Pues, sa ginagawa niyang yan, lalo siyang hahatulan ng taong bayan na siya ay guilty. Dahil kung malinis ang konsensya mo, if your conscience is clear, then you have nothing to fear. Bakit parang takot na takot itong si Quiboloy na humarap sa Senado? Huwag niyang idahilan na dapat sa korte lang siya kasuhan at doon haharapin niya. Di sana lahat na lang ng tao o personalidad na ipinatawag sa Senado, yan ang magiging dahilan. Hindi ako aatin dyan. Kung gusto niyo, kasuhan ninyo ako. So ano ang pinagkaiba ni Apollo Quiboloy sa mga taong yun? Dahil kung pagbibigyan ng Senado itong ginawa ni Apollo Quiboloy, madaling-madali na lang umiwas sa mga hearing ng Blue Ribbon sa mga tiwaling opisyal, sa mga investigasyon ng Public Order Committee, sa mga sangkot sa mga krimen. Hindi po uubra ang ganitong mga excuse, sabi pa ng senadora. So kung hindi sumipot ngayong araw na to si Quiboloy sa Senate hearing, malamang hindi rin po yan sisipot sa hearing. Ni Pastor. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.